Magandang araw, Malacanang Press Corps. Mabilis na solusyon sa problema ng basura sa Parañaque City, bunga ng mabilis na aksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagtungo ang Pangulo kahapon, August 12, sa Baclaran River upang personal na mainspeksyon sa Redemptionist water channel na napuno ng basura dulot ng sunod-sunod na pag-ulan sa Metro Manila. Agad na ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. sa DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon at sa MMDA sa pangunguna ni Chairman Don Artes na linisin ang tone-toneladang basura. Katuwang din ng national government ang lokal na pamahalaan ng Parañaque sa paglinis ng nasabing ilog. May karagdagang tulong din mula sa Estero Rangers ng DENR sa ilalim naman ng liderato ni Secretary Juan Miguel Cuna at ng tupad beneficiaries ng DOLE sa pangunguna ni Secretary Francis Tolentino. Makalipas ang ilang oras, mabilis na nalinis ang ilang bahagi ng ilog, patuloy sa seryosong hangarin ng pamahalaan na linisin ang kapaligiran. Nakatulong din ang agarang paglilinis ng ilog upang matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng tubig at maiwasan ang matinding pagbaha. Naniniwala ang Pangulo na hindi sapat na linisin lang ang ilog. Kailangan ang tuloy-tuloy na declogging at desilting ng mga daluyan ng tubig. Dahilan upang patuloy na ipatupad ang Oplan kontra baha. Sa kabila ng mga hakbang na pamahalaan, hinikayat ng Pangulo ang taong bayan na makiisa sa wastong pagtatapon ng basura upang maiwasan ang matinding pagbaha. Inaasahan din ng Pangulo ang pakiisa ng lokal na pamahalaan, mga barangay at mga komunidad upang mapanatiling malinis ang mga ilog at daluyan ng tubig. Naniniwala ang Pangulo na kayang solusyonan ang pagbaha kung magtutulungan ang bawat isa. Kahapon nagsagawa rin ng inspeksyon ang Pangulo sa waste collection operations sa Jokno Pumping Station sa Pasay City. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas. We will continue to study. We have already some very good studies that we are basing our initiatives on and our strategies on. Okay, at handa na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Julie Baiza, 1PH. Good afternoon, Yusek. Sabi po ni Congressman na Erice, optics lang daw yung pagbanggit ng Pangulo kay former House Speaker Romualdez nung SONA. Utos, sunod palakpak, pagkatapos wala na raw po yun. Ang sabi pa niya, the President cannot afford to jail former Speaker Romualdez kasi hindi daw po mangyayaring insertions for 3 years without the cooperation of the whole government. Your comment po, and kung meron po bang update ang sa palasyo ang ombudsman doon sa sinabi ng Pangulo na will be done soon na yung filing ng multiple cases against Romualdez. Okay, unang-una, yan ba ang talagang kanyang mga sinabi? Kasi nahulog yung laptop kanina. Baka naguluhan kasi gulong-gulo yung isip dyan ni Congressman Erice. Parang hindi siya tumutugma sa katotohanan. Sure? Okay naman yung laptop? Okay, sige. Well, anyway, nagtataka nga ako kung bakit pa na ini-interview itong si Congressman Erice. Dahil ang kanyang mga sinasabi ay laging may parang, I think, I don't think. Lahat ay puro sa galing lang sa kanyang isipan pero walang basihan. Walang facts. Puro theory. Alam niyo po, sa gobyerno, hindi tayo dapat nabubuhay lagi sa theory. Hindi tayo dapat lagi nabubuhay sa paninira. Nakita ko nga po ang kumbaga yung script ng kanyang pinakahuling interview dito sa One News PH. Kaya tama naman po yung binanggit nyo, Ma'am Julie, no? Bago dyan, meron siyang binanggit patungkol dito na hindi lang flood control projects ang problema, kundi pati yung pagkolekta ng basura. Ang sabi niya
niya dito ay meron siyang alam tungkol sa mga local government na ang tawag ay collect all. Kung saan pinaparatangan niya yung mga opisyal ng local government ay corrupt. So kung siya may alam naman dito at isa siya sa public servant at siya ay isa sa maingay na nagtutuligsa, gumawa na ba siya ng aksyon patungkol dito sa mga di umano mga local government units na nagkakaroon ng korupsyon patungkol sa pangongolekta ng basura? Pakitanong niyo po sa kanya yan. Pangalawa, ang sinabi niya dito, again, sabi niya, kasi I don't think that the president can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. So ito ay iniisip niya lang. Nakausap niya ba yung Pangulo ng diretso para malaman niya kung anong damdamin ng Pangulo patungkol dito sa mga tao na nasasangkot sa flood control mess? Kasi kung hindi niya nakausap ang Pangulo at hindi niya alam ang damdamin ng Pangulo, huwag siyang magsalita. Huwag siyang magsalita na parang may alam siya sa sinasabi ng Pangulo. Wala siyang karapatang maging spokesperson ng Pangulo. Unless papalitan niya ako dito. Diba? So kung ang binibigyan niya lang ay yung nasa isip niya, patain niya na yung nasa isip niya. Patayin niya na yung kanya nasa isip. Dahil wala po yung katotohanan. Sinabi pa niya, at sinunggandahan nitong si Lord, una sinabi ni Congressman Elise, sinabi daw ni Speaker, if I'm going down, I'm not going down alone. Tapos, sinunggandahan nga ni host, I don't think that the President can afford to jail former Speaker Romualdez. At muling sumagot itong si Congressman Elise, dahil laglagan na yan. Si Congressman Elise ang isa sa pinakagusto kong makausap, kaharap kayo. At tatanungin ko siya ng diretsyo, saan nang gagaling ang lahat ng sinasabi mo? Bigyan niya ako ng ebidensya, dahil puro ganito na intriga, mahirap sumagot ng puro intriga. Hindi tayo dapat, tayong mga taga-media, hindi tayo dapat nabubuhay sa intriga lang. Intriga at pamilya. So patungkol kay Baka po may update ng Ombudsman doon sa sinabing ng Pangulo na the filing of multiple cases against Romualdez will be done soon. Sa ulat na nadidinig ng Pangulo, dahil meron di umano mga witnesses laban kay dating Speaker Romualdez, naniniwala ang Pangulo na kapag kumpleto ang ebidensya ay dapat masampahan ng kaso. Sino-sino ang unang tumutuligsa at nagsasabing meron silang alam at mastermind di umano ang Speaker? Hindi ba obligasyon nyo na nabigay lahat ang inyong kaalaman sa Ombudsman? Dahil medyo na-disappoint si Ombudsman Boying Rimulya sa pag-retract ng 4 na Maleta Boys. So kung meron pa pong ibang mga may hawak na ebidensya, katulad nito si Congressman Erice, kung meron kang alam, Congressman Erice, pumunta na po kayo sa Ombudsman at doon nyo na ibigay lahat ng alam po ninyo para hindi kayo ma-disappoint at sasabihin ang Pangulo ang siyang merong kagagawan para hindi siya masampa ng kaso. Obligasyon niyo po yan, Congressman Erice. Last na lang po, Yusek, sa same interview niya, sinabi rin po niya na ayaw niyang husgahan yung 2027 budget, pero yung previous daw po, puro lang ayuda-ayuda, kaya daw nakangangalang sa ayuda yung mga tao. And yung government spending, wala man lang daw po sa infrastructure. Oo, ayaw din naman niyang, what's the word again? Ayaw niyang? Ayaw daw po niyang husgahan okay, yung okay. 2027 budget. Tama, ayaw din naman niyang husgahan ang patungkol sa impeachment trial. At ang sabi niya, yung naniniwala sa grave threats
ay, excuse me for the word, but this is his word, katangahan. So in other words, hindi siya maniniwala na ang Vice Presidente ay nagbanta sa buhay ng Pangulo dahil ito ay isang katangahan? Hindi ba niya napanood mismo yung video? So ibig sabihin lahat ng tao ay pwedeng magbanta kahit kanino at hindi dapat maniwala sa isang pagbabanta? So tanggalin na lang po siguro natin yung salitang grave threats sa revised penal code. At hindi siya naniniwala sa 2026 GA. Tandaan natin, puro ayuda. Yung ibang mga mambabatas at ibang mga kababayan, sasabihin nila, bakit nabawasan daw ang pag-ayuda? Ngayon naman, kay Congressman Irice, puro ayuda. Siguro dapat mag-usap-usap kayo para hindi kayo nagsasabog, no? Hindi iba-iba yung inyong mga sinasabi. Siguro dapat malaman ni Congressman Irice na hindi po lahat ng kanya sinasabi, ipapaalam ko na sa kanya, na tama. Ang binigay po ng budget sa ngayon, nandiyan po, isa, edukasyon, infrastructure, disaster resilience. Ang edukasyon po ba ay pro-poor? Wala po ba tong ayuda? Yung walang gutom ni Secrex. Ito ay parte ng budget. Yung 20 pesos na kada bigas, ay kada kilo na bigas. Yan ba ay hindi para sa ayuda? Yung LGSF na binibigay para sa mga local government units, hindi ba ito para sa ayuda? Kapag ka nagkakaroon ng kalamidad at pumupunta ang Pangulo sa mga apektadong lugar at nagbibigay ng financial assistance, hindi po ba yun ayuda? Kaya sabi nga po natin, bago magsalita, mag-aral po muna. Sunod po na tanong, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Kukuha lang po ako ng reaction na Yusek, no, regarding doon sa naging takbo po ng 15th day na impeachment trial. Lalo na po kahapon, naging mainit po yung palitan ni na Attorney Lorna Capunan at Attorney Christine Ferrer, kaugnay po sa mga sinasabing misleading questions na ibinabato ng depensa at tinututulan ito ng prosecution. Sa pananaw nyo, Yusek, bilang abogado, bahagi ba ito ng strategiya sa cross-examination o maaari itong makakaapekto sa paglilinaw ng mga isyong tinatalakay sa trial? Okay, even before, sinabi po natin, ang Pangulo at ang administrasyon ay hindi makikialam sa anong ginagawa at proseso dito sa impeachment trial. Pero bilang parte ng aming mandato na ipaliwanag ang katotohanan, ito po ang aming nakita. Unang-una, bakit nga ba naubos ang 125 million pesos in 11 days? Ang sabi nga lang ay 1 day. Dahil kahit sa isang araw, mabilis na ipamigay ang pera sa iba't ibang lugar. Yan ang lumabas. Ang pondo po kasi, kapag hindi naubos sa loob ng isang taon, ito ay bumabalik sa National Treasury. So, lumalabas, kailangan ubusin in 11 days para hindi na maibalik sa National Treasury. Pangalawa, dapat po natin tandaan, ang confidential funds, hindi dahil nandiyan ang salitang confidential, ay hindi ka na magre-report ng maayos. Kailangan ito ng mga resibo upang patunayan na talagang nagkaroon ng transaksyon, nagkaroon ng negosasyon, nagkaroon ng mga activities patungkol sa national security, peace, and order. Nandyan po, malinaw sa Joint Circular 2015-01 kung paano dapat i-liquidate ang confidential funds. At pag sinabi natin confidential, maybe hindi mo agad ipapakita ito sa ICPAW, pero pag nagkaroon ng red flag, kaya nga nakalagay dyan dapat sa sealed envelope, nasa kustodiya ng agency, let's say OVP, para kapag may tanong ang COA, madali nyo mapapakita kung saan talaga
ginastos ang pera. Walang mali sa confidential funds. Kung ito ay nagagamit sa tunay na dahilan or purpose at kung ito ay base sa mandato ng ahensya. Nakita rin dito na halos ang tinanong sa hearing ay nagastos din para sa pagprotekta sa mga lakad ng vice presidente. Humingi siya ng confidential funds para sa sarili niyang proteksyon. Pero wag nating kalimutan, meron pong VP-SPG at bilang Vice President, ang proteksyon po at mga impormasyon ay ibinibigay sa kanila mismo ng AFP at ng PNP. Hindi kinakailangan ng confidential funds. Magkahiwalay pa, OVP at DepEd. So parang hindi nagtutulungan yung OVP at DepEd sa pagbibigay ng mga impormasyon. Dapat hiwalay. At patungkol doon sa misleading questions, okay. Ma'am, yung sagutan nila Attorney Kapunan and Attorney Fer. As a lawyer, basic. This is so basic. Misleading questions are not allowed, especially during cross-examination. Bakit? Kasi if you will ask misleading questions and you will just demand an answer na yes or no, nothing more, nothing less, it will definitely give also a wrong answer. So hindi, sanay na nga tayo sa fake news, pati ba naman sa hearing, magkakaroon pa ng fake news. So hindi po allowed ang misleading questions. Kasi para mong niloloko yung witness mo at pipilitin mong sumagot na oo o hindi. Ma'am, ibig sabihin ba, parte ito, naniniwala kayo, parte ng strategy nila? Yung ginagawa ng defense? Yung pagtatanong ng mga misleading questions? Ayoko mag-judge. Ayoko mag-judge sa style ng mga lawyers. So, respeto ko na lang sa kanila yon. Thank you, ma'am. Follow-up question, Kat Domingo, MSCB. Undersecretary, also as a lawyer, what do you make out of the defense's manifestation sa latter part ng hearing na apparently hindi po pala about sa misleading questions yung sinasabi daw na this is not allowed because when I'm not sure if you watched it live, pero while we were watching it, we were of the impression na yung sinasabi ng defense counsel na this is not allowed was pertaining to this is allowed was pertaining to misleading questions. But then the manifestation later on, hindi daw pala yun yung tamang context. What do you make out of that manifestation of the lead defense counsel? Alam mo, sa isang lawyer, dapat matalas ang tenga mo. Isang mali mo lang talaga dyan. Talagang ma-retain sa'yo yan. So at that time, again, I do not want to judge any comment made by the lawyers. Pero mas mainam, kung marami nang nag-react, kita natin maraming reaction. Right there and then, sana, kinorek niya na. Siya na mismo nag-correct. Yung sino mismo nagsabi nun, siya mismo dapat ang nag-correct. Sunod na tanong, Maricel Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, may we have Malacanang statement about the filing of grave threat charges against Vice President Sara Duterte? So sinampahan din sila ng DOJ. May nakitang ebidensya. Hindi ba mismo, yung mismo mga kaalyado ng Vice Presidente patungkol dito sa impeachment, ang sabi, kung grave threats lang yan, di sampahan na lang sana ng kaso sa korte, hindi sa impeachment. So yung suggestion din, na isampa na lang sa korte, sinunod lang naman din ng DOJ. Base din naman sa ebidensya. Di nila makakaila yung video na napanood na halos ng lahat. Hindi lang ng Pilipino, kung hindi sa buong mundo ay napanood na.
Pero wala po bang conflict yun, Yusek, considering na ongoing yung impeachment trial against the Vice President, and of course, one of the articles of impeachment is about grave Mm. threats. So since meron na siyang ongoing na impeachment trial, hindi ba yun conflict na sinampahan din siya ng kaso sa korte? Iba po ang nature ng criminal case, iba yung nature ng impeachment proceedings. So, sa impeachment proceedings kasi, dito inaalam kung yung leader ay dapat na maging leader pa. Yung kanyang kapasidad, yung kanyang mental health, yung kanyang pagiging agresibo, yung anger management, ito lahat ay dapat na nakikita kung ikaw ay magiging leader. Ang criminal case naman, ito ay yung liability dahil gumawa ka ng isang krimen. So magkaiba po siya. So pwede po siyang pagsabayan. Pero paano po makakaapekto Mm-mm. yung posibleng maging decision sa impeachment court doon sa criminal case kung meron man? Iba pa rin. Halimbawa man na ito, halimbawa lang po na ito ay ma-dismiss dahil sa kanyang mga kaalyado, hindi ibig sabihin na wala siyang ginawang krimen. Kasi ang elements of the crime ay nakasaad diyan sa revised penal code. Kung lahat ng elemento ng crime ay present to convict her for committing grave threats, so pwede siyang maging liable for grave threats. Sabi ko nga, kulang pa yun. Thank you, Zek. Ano ba ang kulang? As a lawyer, if you will watch the full video, the video in full, ang effect nun is there is this intention to sow hatred against the president, against the government. So it is not just a simple grave threats. Personally, my opinion. What do you mean by that, Yusek? So if it's not a simple grave threat, ano dapat? For me, but Mhm. I cannot go against the DOJ. There is this element of inciting to sedition. Thank you, Yusek. Sunod po na tanong, Let Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Ma'am, nitong kasagsagan po ng habagat, ayon sa Department of Education, nasa higit 200 paaralan pa rin yung nagamit na evacuation centers. Kumusta po ba yung implementasyon ng Ligtas Pinoy Act? Okay. From the DPWH, hiningi ko po ito. Marami pa rin pong paaralan ang ginagamit bilang evacuation centers at ang Ligtas Pinoy Act po ay ito po ay isang act na pinangungunahan po ng NDR, RMC. At sa pamamagitan din po ng OCD. So ngayon ay nagpapa-implement po ang DPWH patungkol po dyan. And from the OCD naman po, per situation report na as of August 13, 2026, based na rin po sa DepEd, 299 schools used as evacuation centers in Ilocos Region, Central Luzon, National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Calabar Zone, Mimaropa, and Central Visayas. And magkakaroon po, ito po ang plano ay magkaroon po ng 16 more evacuation centers na ipapatayo at ipapagawa ngayong taon. At 16 evacuation centers for 2026 at 32 for 2027. So yan po ang proposal so far ng DPWH. At ang matarget po ay magkaroon tayo ng evacuation centers na mga 210. Yung para po dun sa 32 for next year, may pondo na po yun. Yan po yung proposal, yes. Yan po yung proposal ng DPWH. Sunod po na tanong, Kenneth Pasyente, PTV4. Hi, Yusek. Yusek, kahapon matapos po yung inspeksyon ni Pangulo doon nga po sa Baclaran at Pasay, sinabi niya na kailangan magkaroon ng sapat na pasilidad para sa tapunan ng basura. Ano po yung mga konkretong hakbang ng administrasyon para sa pagkakaroon po ng karagdagang waste disposal facilities? Actually, ngayon po ay pinag-uusapan na po yung plano patungkol sa waste to energy.
Pero maliban po dyan ay nagbigay din po ng pahayag ang DENR. Regarding the solid waste management in NCR, mayroon pong 196 trash traps na na-install ang DENR to facilitate the collection of floating debris in the rivers and waterways. At mayroon po ngayon na 1,500 estero rangers and river warriors mobilized to conduct clean-up activities and collection of waste in waterways. At magko-conduct po ang DENR, ang environmental monitoring officers ng daily monitoring of unclean sites, and they will notify the barangays to conduct clean-up of the unclean sites. So marami po, pati po ito, magkakaroon din po meron din pong Adapt an Estero program na meron na po tayong 20 active adopters in the private sector. Kumbaga, sila yung mag-a-adapt ng certain place para manapanatili itong malinis. So, marami pong mga programa ang Pangulo. At pero kahit ano pong ganda ng programa ng Pangulo, kung hindi rin po makikipagtulungan ng ating mga kababayan at tuloy-tuloy po silang magtatapon ng basura, ito ay isang example lamang po. Yung mga hinahire para sa tupad, sila ay in-engage para maglinis. Pero nakita po natin na ito yung nag-viral, na yung iba ay magpapa-picture lang. Kunwari may basurang winalis, pero after that ay aalis na rin. Minsan sila pa yung nagtatambak ng basura para ipakita may basura sa lugar. Wawalisin nila, and then after that, nandun lang. So, ang gobyerno po ay binibigay po ang lahat. Kayo po ay hinahire para kahit paano ay meron kayong mapagkakitaan, pero gawin niyo po yung inyong obligasyon dahil hindi po naman kayo hinahire at binabayaran para gumawa lang ng mga fake videos. So wag natin gayahin kung sino man yung mga iniidolo nyo mahilig sa fake news, wag niyo na pong tularan. Magkaisa po tayo para sa ating bansa. Sunod po na tanong, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, Yusek. Lumalabas po sa DPWH documents na si Redicon Construction yung nakakuha ng contract sa EDSA Rehab na kamakailanan nakitaan ng potholes. And then Redicon was once associated sa construction firms ng CWS Party List Representative Edwin Guardiola, alleged contractor nga daw po, na napangalanan sa tinaguriang Cabral Files naman na binair ni Representative Leandro Leviste noong November 2025. Meron pong tanong si Dr. Tony Leachon sa kanyang Facebook page, bakit daw po pinayagan na makapag-bid ang mga contractors na may questionable reputation? Sigurado po ba siya sa kanyang impormasyon? I mean, vetted ba? Verified ba? Na yung Redicon ay pag-aari ni Guardiola? Yes po. O hindi mo natanong? Doon po siya, Nakita mo lang sa base Facebook? doon sa dokumento. Okay. Ayon sa DPWH, ang kanilang mga nakakontrata ngayon ay na meron naman pong dumaan naman po sa proper bidding at ang mga nakukuha po nila ng mga contractor ay may sapat po na qualifications. At walang disqualification na pinrovide ng ating batas. At ayon na rin po sa DPWH, kung ano man po ang nangyari dito sa EDSA, kailangan ito mapanagutan, paimbestigahan kung talagang mayroong pagkukulang o mayroong pang-aabuso. At ito ay gagawin nang wala nang dapat bayaran ang gobyerno. Kailangan nitong gawin at masaayos nang walang dapat nagastusin ang ating gobyerno, especially ay under warranty pa ito. At ang isa sa pinaka-importanting binanggit po ng DPWH, ang Redicon ay hindi daw po pag-aari ni Guardiola. Ito po ay kilalang kontraktor at nai-engage ng mga conglomerates. Yan po ang ayon sa DPWH. So, hintayin na lang po natin ang iba pang mga detalye dahil pinansinungalingan nila na ang kanilang nakakontrata na Redicon ay pag-aari po ni Guardiola.
Sunod po tanong, Clay Pardilla, PTV4. Good afternoon po, Yusek. Yusek, former DPWH Secretary Bonoan told Sandigan Bayan that all senators in the previous Congress availed themselves of at least 500 million each from the leadership fund mula po sa DPWH to accommodate daw po their pet projects. Can the palace confirm that 2027 flood control projects na ipinasa po sa Congress ay based solely on the DPWH's assessment at wala pong nakonsiderang list mula po sa mga lawmakers? Ayon sa DPWH at wala silang ganitong klaseng mga fund. So bibigay ko po sa inyo mismo ang message ng DPWH. No leadership fund under 2027 budget. All projects proposed in the 2027 DPWH budget are based on needs of the local and regional governments, and if needed, secured clearance from RDC and development councils to ensure that these benefit the people. Only projects that have complete documentary requirements such as plans, programs are submitted to ensure to ensure compliance with DBM guidelines. So maigpit po ang DBM. Kung nangyari po ito sa panahon noon, hindi po ito mangyayari sa ngayon. Ma'am, follow up. Why is it important for the president that the 2027 NEP be free from lawmakers' project lists? Okay. Sa totoo lang po ay hindi naman talaga masama. Kung merong project ang ibang mga officials, kung ito ay talagang mapapakinabangan ng ating mga kababayan, walang kickbacks, walang anumang anomalya. So mainam po na kung talagang may mga proyekto naman at ito ay para sa ikagaganda ng kanilang lugar at para sa ikabubuti ng constituents, wala tayong nakikita na dapat itong tanggihan. Ang nangyayari lamang po ngayon ay napakaingat po ng Pangulo, napakaingat ang DPWH at napakaingat ang DBM para kung ano man yung pang-aabuso na nangyari way back na nakita na noon, 2018 pa, ayaw po mangyari ito ng Pangulo. Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA7. Ma'am, but is the palace confirming that there was indeed leadership funds during the 2024 and 2025 budgets, during the time of Secretary Bonoan? Wala po masasagot si Secretary Vince Dizon dito kasi hindi pa po siya parte. Hmm. So as of now, we say we can deny. Wala po siyang alam eh. No. Kung sa kanila po ito naganap at ito ay kanilang usapan, wala pong malalaman na anuman ang sino, walang malalaman ang sino man kung ito ay sariling usapan lang ni Secretary Bonoan at kung sino man yung local official. And that is to say the president did not know about these leadership funds kung, well, as Secretary of Public Works, siya po ay alter ego ng presidente at ang Pangulo po ay pumipirma sa budget in those years concerned. So, sinasabi po ba natin, hindi alam ng Pangulo itong mga leadership funds na ito na tig 500 milyon, I think. Kung alam ng Pangulo, hindi yung mangyayari yan. Diba? Parang teacher. Kapag kayo'y nangopya, ipapaalam niyo ba sa teacher niyo? Pag nahuli kayo ng teacher, anong gagawin ng teacher? Eh, di ba, bibigyan kayo ng penalty? So, gano'n lang. Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan ito-tolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim. So it was an agreement between the former Secretary of Public Works and the senators. According to him. We are just basing on what he said. So, personal knowledge, none. Salamat po. Sunod na tanong, Bernadette Tamayo, The Manila Times. Yes, ma'am. Ma'am, ACT Teachers Party List Rep Tinio described the proposed 2027 national budget as anti-poor and anti-people kasi daw po binawasan yung allocation for social services
pero tinaasan naman yung for defense and infrastructure at anti-insurgency program. Ano pong reaction po? Ito yung sinasabi ko eh. Nasabi kanina ni Congressman Erice, puro ayuda-ayuda. Diba? Wala sa infrastructure. Ngayon, kay Congressman Tino, binawasan naman daw yung ayuda. Kundi puro naman daw infrastructure. So, sino ba sa kanila nagsasabi ng totoo? Siguro dapat magsita muna sila or mag-usap muna sila. Sino ba sa inyo nagsisinungaling? Di ba? Sino sa inyong dalawa nagsisinungaling? O pareho ba kayo nagsisinungaling? Ulitin natin yung budget po, nandyan po ang purpose, definitely, ang manguna dyan ay edukasyon. Ang edukasyon ay hindi po ito pro-poor, sabi niya. Di ba? Ang pagpapalago ng edukasyon, ang pagbibigay ng scholarship, pro-poor, ang pagpapatayo ng mga bridge, ng mga kalsada, pro-poor, yung pagbibigay ngayon ng budget na malaki para sa DSWD, katulad na itong walang gutom project. Ano ito? Pro-poor? Hindi pwede nating i-isolate lang or isa-isahin lang. Lumit ang budget dito. Ito po lahat ng ginagawa ng Pangulo ay pangkalahatan. So dapat yun yung maisip nila. Lahat ng ginagawa dito, makikinabang po lahat. Hindi lang mahirap, hindi mayaman, lahat ng Pilipino. Sunod po na tanong, Allen Limos, The Manila Times. Hi, Yusek. Speaking of budget din po, would like to get your reaction lang po on the critics online po pointing out that there is a 2.95 billion budget cut daw po for the University of the Philippines. And by extension, the Philippine General Hospital will also face over 800 million reduction in healthcare services po despite the issues of inadequate bed capacities. Your reaction po? Okay, may mga pagkakataon daw po, kinausap po natin mismo ang DBM. May mga pagkakataon na malaki ang budget, let's say, ng UP, PGH, sa taong 2026 kasi may proyekto dyan. Halimbawa, building. So kung ito naman po ay natapos na, hindi naman po dapat na magkaroon muli ng budget na same project. So yun po yung minsan nagiging dahilan kung bakit bumaba o bakit tumataas kasi may particular na proyekto na dapat na gawin. So kung natapos na po ito nung nakaraang taon, so hindi na po siya idadagdag sa nasabing ahensya kasi tapos na yung proyekto. So ganun po yung sinabi ng DBM. And at the same time, yung budget ngayon, ang pagkakasabi po sa atin ng DBM, ang talagang unang supposed to be budget ay 11 trillion. Pero sinabi po ng Pangulo na unahin yung dapat na unahin. Kaya po bumaba ito ng 7.2 trillion. Okay? Salamat po. Sunod na tanong, Lester Aler, PRTV. Hello po, Yusek. Ano po yung reaction po ng Palace regarding po doon sa isinumiting affidavit po nila ex-Congressman Jing Paras and Batangas Representative Alejandro Leviste wherein they denying na they conspired daw po doon po sa pagpe-frame kay Executive Secretary Recto regarding po doon sa honey trap scheme? Wala naman tayo maaasahan sa mga respondents kundi talagang i-deny ang mga ibinabato sa kanila na akusasyon. Dahil kung di naman nila ito i-deny, diretso agad sila sa kaso at warrants of arrest agad ang issue. So, karapatan po nila na maibigay ang kanilang side at ang Pangulo naman po ay lagi na pinapaalala na kailangan ng due process at batay lang dapat sa batas ang lahat na nangyayari. So kung malakas ang kanilang ebidensya, mas malakas sa Superman na ebidensya ng NBI. So nasa kanila na po yan. Kung paano nila masusugpo si Superman. Follow up, Ivy Reyes, Billionario.
Hi, Yusek. Follow-up lang po sa question ni Kuya Ivan. So what does this make of how the president or the administration's watching the budget kung his alter ego saying there's a leadership fund or other issues like the flood control scandal or kickbacks na hindi po alam ng presidente? Kaya nga po, nung naramdaman ng Pangulo, bilang Pangulo, umaksyon, nagpaimbestiga, hindi inalintana kung mismong administrasyon niya ang matatamaan. Dahil si Secretary Bunoan ay sekretary niya. Hindi niya ito kinover up. Na yung iba ay umaamin na may ghost projects pero walang pag-iimbestiga. Ang Pangulo, hindi po niya yan ginawa. So, nung naramdaman niya na may mali at nakikita, ito namang leadership fund, ngayon lang din naman ito lumabas. So, ngayon lang lumalabas yung mga naitago na lihim. Kung hindi pa nagpa-imbestiga yung Pangulo, hindi natin ito lahat malalaman. Kaya ginawa lang ng Pangulo ang obligasyon niya bilang Pangulo para maisiwalat ang lahat na nagaganap na anomalya, lalong-lalo na sa DPWH. Another follow-up, Sam Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. On the same topic, bali, nung narinig po ni Pangulo yung leadership fund, nagpatawag po ba siya ng internal investigation tungkol po dun sa na-mention ni Secretary Bonoan? Hindi na po, kasi na ang kaso po ay nasa Sandigan Bayan na. Pero ito po ay nililiwanag din na sa panahon po ni Secretary Vince Dizon ay walang ganyan. Walang ganyang klaseng usapan. Thank you po, ma'am. Para po sa huling katanungan, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, reaction lang doon sa latest SW survey na nagsasabing 42% of adult Filipinos were satisfied with the Marcos administration's performance while 17% were neither satisfied nor dissatisfied. Kanina, kaya ako nga po tinanong yan sa SWS. Kasi may mga pagkakataon na ang mga numero ay tumutugma sa katotohanan, pero may mga pagkakataon na yung numero ay hindi nagre-reflect ng katotohanan. Pero still, kahit ano pa mangyari dyan, ang Pangulo tutok. Tutok para maibsan ang anumang nadadanasan ng ating mga kababayan. So, tuloy lang po ang trabaho. Yusek, in another survey, this time by Okta, sinasabing nanguna yung hypothetical Leni Robredo-Rapi Tulfo tandem sa posibleng 2028 presidential vice presidential matchup, and nauusin nila yung hypothetical Sara Amy. Yusek, naniniwala bang palasyo na yung nangyayari ngayon sa impeachment trial, pwede bang maging barometro ito and maging presidential preferences ng mga Pilipino para sa 2028 elections? Tingin ko dapat tumingin ang mga kababayan natin sa katotohanan. Kung ano yung nakikitang ebidensya, dapat maging mulat sila kung ano yung katotohanan. May mga pagkakataon po kasi hindi natin nila lahat maraming maaayos na survey firms, pero may mga survey firms na baka nagagamit sa pamumulitika, nagkakaroon ng mind conditioning para iangat yung kanilang mga parokyano. So, mas maganda po tumingin tayo sa lahat ng ebidensya. Hindi sa sinabi ng isa, ito ang na-survey dito, kung ano yung katotohanan. Doon lang po mas magiging maayos ang pagde-decide ng bawat Pilipino. Maging mapanuri lang. Habol na lang, pasensya na. Response lang ng palasyo doon sa appeal ng motorcycle taxi rider kay Pangulo na ihinto yung pagpapatupad ng rider cap para sa motorcycle taxi industry. Hindi kaya disadvantageous din ito doon sa commuting public? Ihinto po yung, ano po yun, yung motor? Motorcycle taxi rider cap. Okay. Magkakaroon ng limitation.
Sa ngayon po, tingnan po natin at kailangan aralin. Kasi ang bawat salita ng bawat Pilipino, kung meron silang concern, ay dapat din po inaaral. At tingnan lang po natin sa susunod na araw kung ano ang pwede nating maibigay na sagot po dyan dahil hindi ako makakapagbigay at hindi ako makakapag-decide on that matter. Mahabol lang po na follow-up, Ivan Mayrina, GMA7. Last po dito sa SWS, tumaas po sa +1 ang net satisfaction rating ng Pangulo from -13 in March. Sa kabila po niya nananatiling mababa yung performance ng administrasyon based sa survey on fighting inflation, -12%, and eradicating corruption, -14%. Okay. Kaya nga po sabi natin kanina hindi po ba noong nakaraang araw lang binanggit natin ang magandang news na ibaba ang inflation rate sa bansa? So ang tanong, yung iba bang sumagot dyan, alam yung news na ito? So maybe hindi. So definitely, iba ang magiging resulta sa survey. So kaya nga sabi natin, okay, may survey po tayo, pero hindi ibig sabihin na yan talaga yung nagre-reflect ng katotohanan. Can be or can't be. So, pero tayo naman din ay tumitingin kung ano ang hinaing ng ating mga kababayan. Yun naman po ang nasa Pangulo. Salamat po. Wala na pong katanungan. Balik na po sa iyo, Yusek. Okay. At bago po tayo magtapos, 7th-month collection ng Bureau of Internal Revenue umabot sa higit 2 trillion pesos. Medyo hindi ko po mabasa at natakpan yung gilid doon. Ayan. Okay, salamat. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas accessible ang mga serbisyo ng gobyerno sa lahat ng taxpayers. Nahigitan din ng kawanihan ang collection goal nito mula January hanggang July 2026. Sa ulat ng BIR, lumampas ng aabot sa 13.53 billion pesos ang koleksyon para sa unang 7 buwan ng taon. Congratulations! Mas mataas naman ito ng 102.6 billion pesos kumpara sa nakolektang buwis sa parehong mga buwan noong 2025. Ayon kay Commissioner Charlito Mendoza, sinasalamin ng tagumpay na ito ang malinaw na direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na pagbutihin ang pagkolekta ng buwis para mailaan sa mga serbisyong direktang mararamdaman ng sambayanang Pilipino. Sa ilalim ng 5-point reform agenda ng BIR, pinag-igi ng kawanihan ang kanilang tax rules and processes. Pinalawig ang digital services, maging ang assistance to taxpayers. Pinahusay din ng BIR ang kanilang audit safeguards at pinaigting ang pagpapatupad ng tax laws para labanan ang deliberate non-compliance sa pagbabayad ng tamang buwis. Magtapos, meron po tayong announcement mula sa DepEd. Nakarating sa atensyon ng Department of Education o DepEd ang ilang mga insidente na kinasasangkutan ng ilang mga pampublikong guro na ginagamit ang kanilang propesyon sa paglabas ng mga content online, kabilang ang content na gumagamit o nagpapakita ng mga learner na labag sa ethical standards at sa polisiya ng departamento. Kaugnay nito, nagpaalala ang DepEd sa lahat ng mga pampublikong guro na iwasan ang ganitong mga practice at panatilihin ang professionalismo sa trabaho, sa loob man o labas ng 4 na sulok ng paaralan. Nagpapaalala rin ang DepEd sa mga guro na panindigan ang kanilang sinumpaang tungkulin at patuloy na maging mabuting huwaran sa kanilang mga mag-aaral.
ang mga guro ay nagsisilbing ikalawang magulang ng mga kabataan at ang paaralan ay nagsisilbing kanilang pangalawang tahanan. Ang mabuting asal ay natututuhan sa tahanan at higit na nahuhubog sa paaralan. So yan po ang pakiusap ng DepEd. At another announcement mula sa PCO. Nakatakdang mag-refer ng complaint ang PCO through the Anti-Fake News Desk sa NBI laban sa isang Facebook page at isang website na nagpapakalat ng fake news. Matapos po sila magsampa ng reklamo, ibibigay ko po sa inyo kung ano ang or kung sino ang mga respondents na ito. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, lagi natin tandaan, ang bagong Pilipino ay tapat sa katotohanan. Hindi gumagamit ng mga misleading questions para makakuha ng maling sagot na papabor sa mga sangkot. At dito na po itatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.